Kaya po ang ating panalangin kanina, totoo na ang mensahe, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Ano man ang pinagdadaanan natin, anumang sitwasyon, anumang nakakatakot sa mundong ito, walang hihigit sa biyaya ng Diyos. Amen? Kaya po yung pag-uusapan natin ngayon, the unlimited grace of God. Ang walang hanggang biyaya ng Diyos. Ang walang hanggang pagbibigay ng Diyos. At kaya pag binasa po natin sa Psalm 148 verse 5, ang sabi po doon, the Lord is gracious. Ang Diyos ay mapagbiyaya. Ang Diyos ay punong-puno ng biyaya. Sabi nga ng iba, ang Diyos ay biyaya. Bakit ika? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, di pwede din natin sabihin, ang Diyos ay biyaya. Yes, we can accept that, but for now, ang sinabi kasi ng the Lord, God is love. Tanggapin natin yan sapagkat yan nakasulat sa Biblia. But God is grace, pwede pero hindi pa nakasulat. Hindi natin makikita. But for now, alam natin that the grace of God ay nag-uumapaw because sabi dito, the Lord is gracious. Ang biyaya ng Diyos at ang biyaya ay isang karakter, isang nature. Kumbaga, isang bahagi ng Diyos ang biyaya. The Lord is gracious, sabi ng Psalm 145 verse 8. At sabi din ng Isaiah 30 verse 9. Yet the Lord longs to be gracious to you. Anong ibig sabihin ng longs? Nagnanais, nagnanasa. I long to be with you. Pag sinabi, I long to be with you, ninanais ko. Ito, matagal ko nang inaadhika na makapiling ka. But when the Bible says, the Lord longs to be gracious to you, ninanasa niya, ninanais niya, inaadhika niya na magbiyaya sa atin, na tumanggap tayo ng pagpapala, na magbigay siya ng pagpapala, na magbigay sa atin ng gift. The Lord longs to be gracious to you. Therefore, He will rise up to show you compassion. Jesus has already risen and have shown to us His compassion. Amen. Sa lumang tipan, ang sabi dito, therefore, He will rise up to show you compassion. Siya ay babangon upang ipakita sa iyo ang kanyang awa at kapag. Pero alam naman natin ngayon, after the cross, Jesus has already risen. He has already risen, seated on the right hand of God. He has shown His mercy and compassion sa ating lahat. Amen? And that is God longing to show His grace to us. God is giver. In fact, ang hindi pinagbabago ay ganito pa rin tayo. Ang pag-blow ng nose, maging live man o maging FB. The Lord is giver. Pag sinabi natin, the Lord is giver, He is not only giving us something, He is giving us Himself. Amen. The Lord is giver, hindi lamang siya nagbibigay ng bagay, ibinigay niya ang kanyang sarili sa atin. He has given us Himself. In fact, everything was given by God. Lahat ng bagay bigay ng Diyos. Ang buhay natin, ang mga bagay na kailangan natin upang mabuhay, bigay din ng Diyos. And ultimately, ang buhay na walang hanggan, bigay yan ng Panginoon. Bigay ng Panginoon. Kaya nga, sabi kasi sabi ng 1 John 5 verse 12, those who have Son have life. Sino ang binigay ng Panginoon? Bunga ng kanyang biyaya, si Kristo ang binigay. Amen. And if you have Christ, you have life. Anong klaseng life? Eternal life. Amen? So, it's all gift. Sabi ng Romans 5:15, the gift came by the grace of one man. Ang biyaya ay dumating sa pamamagitan, ay ang regalo ay dumating sa pamamagitan ng biyaya, ng grace of one man, Jesus Christ. So dumating ang biyaya, si Kristo ang biyaya. And God has always acted in grace. Lagi ang pagkilos ng Diyos ay biyaya. Simula sa umpisa, from the creation of the world, ang Diyos nagbibiyaya na, and until He comes, we will still survive, live, and flourish in His grace. Amen. Amen. Sa biyaya tayo mga kapatid. Sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 9, who has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done. Tinawag tayo sa kaligtasan, sa buhay na may kabanalan, hindi dahil sa mga nagawa natin. Anong reason? But because of His own purpose and grace. Dahil sa kanyang biyaya, tinawag niya tayo. Iniligtas niya tayo sa kanyang biyaya. And this grace was given us in Jesus Christ before. Ano mababasa niyo mga kapatid? Before what? Before the beginning of time. Abay, okay na yun from the beginning of time eh.
sabihin sa simula, beginning of time ibinigay na sa atin ang biyaya. From the beginning of time, okay na. Pero ano nakasulat dyan? Before pa. Before the beginning of time, ibig sabihin doon, from eternity past to eternity future, we will live, flourish, and survive in the grace of God. Hallelujah! Sa pagpapala lang ng Panginoon. Hallelujah! So, a lot of people may think na yung pag-akto ni Lord sa Old Testament ay iba doon sa New Testament at walang biyaya sa Old Testament. In the Old Testament is the law. Alam natin mga kapatid yan, nire-replay lang natin. And the New Testament is grace. Grace period. But God has always acted in grace. Lagi na naandun ang biyaya ng Panginoon. Sabi sa Genesis chapter 9, Noah found grace in the eyes of the Lord. Noah was not yet in the period of grace na panahon ng pagdating ni Kristo. Pero naandun ang biyaya ng Panginoon. Noah found grace in the eyes of the Lord. Abraham was chosen by grace. Pinili ba si Abraham dahil may katangian si Abraham? Wala. Pinili siya dahil sa biyaya ng Panginoon. God has always acted by grace. Even in time of the law. Kahit noong panahon na ng batas, naandun pa rin ang biyaya ng Panginoon. Panahon na ng batas yun. Dapat ang nagro-rule, ang naghahari, ay ang kautusan. Pero gumawa pa rin ng paraan upang maipakita ng Diyos ang kanyang biyaya. Sa pamamagitan ng pag-aalay, pamamagitan ng system of offering so that their sins will be covered so that God can still bless these people of Israel. At kailan ba dumating si Kristo? Di ba it was in the time of the law? Pinadala si Kristo. That is just a proof. Patunay lamang, papapakita lamang na ang Diyos ay Diyos ng biyaya, hindi nagbabago at nagbibiyaya at nagpapala sa atin. Not because of something we have done, but because of His grace. And God is gracious. He is gracious all the time. Hallelujah! God is gracious all the time. And He longs, itong ninanais niya, He longs, He desired, He loved, it is His wills to be gracious to us. Hindi lamang si Diyos ng biyaya, ninanais niya na ikaw ay biyayaan. Amen. Hindi lamang siya Diyos ng pagpapala, ninanais niya na ikaw ay pagpalain. Amen. Hallelujah. So, and ultimately, that is why we are saved purely by God's grace. Niligtas tayo 100% sa biyaya ng Diyos. Our salvation is purely biyaya or gift of God. Sabi na Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, alam na natin ito mga kapatid, pero ulit-ulitin natin, baka malimutan natin. Magaling yung inuulit-ulit. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, for it is by grace you have been saved. So paano paraan daw mga kapatid? By grace, biyaya. Kasi tutuloy natin, through faith. Aba, ayan pala naman. Ay hindi 100% na biyaya. Kasi by grace, pero sa pamamagitan ng faith, alam naman natin na ang faith is the from man, sabi nila. Kasi ang faith, yan ang respond ng tao sa biyaya. Ay basahin natin, ituloy natin. Hindi pa naman tapos yung verse 9. You have been saved by grace from God. Through faith, sabi nila. Kung hindi ka mananampalataya, bali wala kang biyaya. So kailangan manampalataya ka. So ang pananampalataya ay sa iyo. So it's not 100% by grace. Ituloy natin ang pagbasa. Sabi kasi doon, and this, ang tinutukoy doon, this ay yung faith. And this faith is not from yourselves. It is a gift of God. Ultimong itong pananampalatayang ito na kailangan mo upang tanggapin ang biyaya, yan ay ibigay din at kaloob din sa iyo ng Diyos. Amen. Ay, bakit? Paano natin nasabi yun? Ito mga kapatid, not by works so that no one can boast. So even your faith para matanggap ang biyaya ng Diyos ay gift din. That comes. Paano ka ba nagkaroon ng faith? Kung makikipag-contest ka o makikipag-argue sa akin, hindi yung faith. Yung grace lang ang biyaya, ang faith sa'yo. Paano ka ba nagkaroon ng faith? Faith comes. Dumating ang faith. Hindi mo pinroduce. Hindi mo pinroduce, hindi active ang faith, kundi ito'y ibinigay. Faith comes by hearing. O, nakinig ka. So, pinroduce mo ba yun? Hindi, ibinigay din siya dahil nakinig ka. O, ako pa rin, kasi ako'y nakinig. Ang kulit talaga. Sinabi ng it is all from God. Kung ikaw ba'y nakinig, sino pinakikinggan
man, wala ka mapapakinggan. Somebody has to preach. Somebody has to preach. At yung nangaral na yon, somebody has to send. At yung nangaral na isinugo. Yung pinangaral niya, ibinigay din sa kanya. And who sent that nangangaral? Sino ang nagsugo doon sa nangangaral na yon? It was and it is God. So it is still grace, biyaya, friend, from beginning to end. Your salvation received through faith. Faith that comes from Him. Why? Because you listen. Listen to what? Listen to whom? From the message of whom? The message of one who was sent. Who sent that messenger? God. Amen? So ang biyaya from the very end to the very beginning. Amen? Hallelujah. Kaya kaligtasan natin, Lord, salamat po. Ikaw ang nagligtas sa amin. Wala akong ginawa, wala akong pinaghirapan, niligtas mo ko 100% by your grace. Biyaya mo. Hallelujah. Asaan ngayon natin na-experience ang biyaya? Ito ang mga points natin. I have 3 points. Isa-isahin natin, simulan natin. Introduction lang yun. Amen. Total, kayo naman nasa mga bahay ninyo. Nakahiga iba sa inyo. But I assume na kayo ay nakaupo upang maintindihan nyo na maganda ito mga kapatid. Pag kayo ay nanonood ng isang napakagandang pelikula, di ba kayo umuupo, bumabangon? Ang iba sa inyo nakanganga pa. Habang pinanonood yung maganda. You should be excited. Because this word, this promise is what we need in this time. Amen. Sarado ang mga sinihan ngayon. Pero bukas pa rin ang bintana, pinto ng kalangitan para sa atin. Amen. Hallelujah. So number 1, unlimited grace in. So ang grace is unlimited. Why? Because God is unlimited. God is unlimited. God is infinite. And He is always gracious. So grace is unlimited. Unlimited grace in what? In forgiveness and in God's patience. Unlimited ang pagpapatawad ng Diyos. Unlimited ang patience sa Tagalog. Pasyente sa iyo ng Diyos. Unlimited ang pasensya sa iyo ng Diyos. Amen. So, if you try to measure grace, kung pipilitin mo sukatin ang grasya, imposible. You are faced with an impossible task. Imposible mo masukat ang biyaya. Kasi Romans chapter 5 verse 22 sabi, Romans 5:20, the law was added so that trespass might increase. Ang kautusan ay ibinigay para ang kasalanan ay dumami. Sumagana, ibig ba sabihin hindi na nagkakasala yung mga tao? Nagkakasala, kaya lang hindi sila natatarahan. Hindi nakikredit, hindi na a-account yung mga kasalanan na ginagawa nila kasi walang kautusan na nagsasabi niya na yung kasalanan. But nung pinadala ang kautusan, nagkaroon na ngayon ng basihan na upang sabihin na yung ginagawa mo yung kasalanan. Abi, palang nagagagawa ko kasalanan, masama pala yun. So ngayon, alam mo na kasalanan. So ngayon, ikaw ay tinatarahan. Nakikredit sa iyo yung mga kasalanan mo. Napapalista sa iyo ang kasalanan. Pero, ang sabi dito, mga kapatid, the law was added so that trespass might increase, but where sin increased, kung gaano ang pagdami at paglago ng kasalanan, all the more, grace, sin increased, grace, all the more increased. Lalo naman ikang nadadagdagan o tumataas. Ibig sabihin, kung naging 10 na ngayon ng kasalanan, ay yung grace hindi mo kaya kapatid sapagkat hindi kayang pantayan ng kasalanan ng biyaya. Bakit? Sapagkat kung patuloy tumataas ang kasalanan mo, patuloy naman ang paghigit ng biyaya dyan sa mga kasalanan na yan. Humihigit, lalong hinihigitan. Sabi ng Greek, where sin increased, God's grace super increased. Super increased pa. Hindi basta sinabing increase, kundi super increase. Talagang lampas-lampas doon sa kasalanan. Ibig sabihin mga kapatid, you cannot outsin the grace of God. Ibig sabihin, outpace ng kasalanan. Hindi kayang lampasan ng kasalanan ang biyaya ng Diyos. You cannot outsin the grace of God. Hindi kayang pantayan. May narinig tayo, yung taong yun, hopeless na. Wala nang pag-asa yan. Ay bakit? Sobrang dami na ng kasalanan. Pero ang sabi dito sa Romans 5:20, nobody is hopeless. Walang taong hopeless. Why? Because where sin increase, God's grace super increase. Yung biyaya ng Panginoon nilalampasan yung mga kasalanan na yun. You cannot outsin God's grace. Kasi
God's grace is sky is the limit. Tama ba? No. There is no limit. Not even the sky is the limit. God's grace exceeds the sky. Because God's grace has no limit. It is boundaryless. It is borderless. It is limitless. And because God's grace is unlimited, that's why God never runs out of patience. Ay dahil ang biyaya na Diyos ay hindi nauubos, hindi din nauubos ang pasensya sa iyo ng Diyos. Hindi nauubos ang pasensya sa iyo ng Diyos. Ito ang maraming church na hindi maka-agree sa atin. Lalo na yung mga hindi pa nakakaunawa ng biyaya. Na ang biyaya ng Diyos at dahil sa biyaya, ang pasensya ng Diyos ay hindi mo maaaring maabot kahit kailanman. Nagkakaintindihan tayo at nagkakasundo tayo na yes, we accept, we are forgiven, we are accepted solely on the basis of the grace. Nagkaka-agree tayo doon. Maraming church, halos lahat. Born again church, nagkakaintindihan na tayo tinanggap, pinatawad sa biyaya ng Panginoon. Kaya lang, there are times na tayo nag-iisip, baka na-exceed na natin yung credit limit natin. Minsan nag-iisip tayo, baka naman nasasagad na natin yung presensya ng Diyos. Baka akala natin, yes, pinatawad tayo ng Panginoon, pero baka sakali na, abot na natin. Napupuno na rin ang Diyos sa atin. Oo, napipikon na rin. Yes, nag-agree sila, tayo, that grace is a gift that we don't deserve or earn. And yes, we agree that we cannot add anything to it by our own works. Nagkakaisa tayo. But sometimes we wonder, baka ang grace ay limitado. Baka may limit din yan. Baka kung magkakasala tayo ng napakalaki, o paulit-ulit baka sabi nila, ay ako suko na, taas na kami ko sa iyo Tama na ako, sawa-sawa na ako sa iyo. Pagod na ako sa kakapapatawad sa iyo. Ano ba gagawin ko? Magpapatawad na lang na magpapatawad sa iyo. Pagod na ako. Baka sabihin ika ng Diyos na ngayon. Paulit-ulit ka na lang kasi. Hindi ka na natuto. O kaya, magugulat na lang ang Diyos. At sasabihin hindi ko akalain magagawa mo yan Nung tinawag kita, hindi ko akalain magagawa mo ngayon yan. Nagulat ako, sabi ng Panginoon. Kaya, sorry this time, hindi na kaya ng powers ko. Hindi ko na kaya ng powers ko na ikaw ipatawarin. Kaya, maghiwa-hiwalay na tayo. Yun ang baka yun ang iniisip ng marami. Saan nyo ba naririnig yung mga ganyang dialogue? Hindi kayo sa mga telenovela, Sa mga telenovela yan, sawan-sawan ako sa iyo, maghiwa-hiwalay na tayo. Sa mga telenovela natin narinig yan Kasi natural lang sa tao ito. Natural lang sa tao mag-isip nito Kahit pa nga sa mahal mo sa buhay, natural lang mag-isip ka ng gato minsan, sasawa ka. Kasi we are limited. We are limited creation. Limitado tayo. Limitadong creation tayo. Di ka mga kapatid? Kahit nga sa mga ibang church, nakakalungkot din dahil nagsasawa sila sa miyembrong nagkakasala, pinalalayo sa church. Dahil we are just a limited creature. Hindi natin makita yung unlimited, infinite God. Hindi natin maintindihan. But the good news, tayo limited. The good news is, God is unlimited. Amen. Amen. God's grace is hindi lang unconditional, it is also unlimited. Tandaan natin mga kapatid. Sabihin nyo sa katabi nyo na 3 feet away. God is unlimited. Hallelujah. So it is, His patience is inexhaustible. Hindi natin kaya ubusin ang kanyang presensya. It is infinite, it is boundless, and it is sufficient for every need. Sufficient siya sa every need. So, listen to Jesus. Ito, basahin natin sa Matthew chapter 18, verse 21 to 22. Basahin natin. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times? Kasi, yung mga disciple, akala nila, tarok na nila yung kalooban ni Jesus. Matagal na nilang kasama si Jesus Pero sala pa rin. Sala pa rin. Ito, makikita natin si Pedro dito, sinusubok niyang kunin kay Lord yung limit of forgiveness. Tinatanong niya about the limit of forgiveness, doon sa hangganan ng pagpapatawad. Kasi ang prevailing opinion
o yung prevailing na kaisipan o yung mga katuruan noong panahon nila, panahon ng batas, na papatawad ka 1 or 2 or 3 lang. Yan. 1 or 2 or 3 times. Actually, noon nga hindi agad kapatawaran bawi agad Kabayaran agad ang hinihingi mo, hindi kapatawaran. Hindi uso nun ng kapatawaran. Ang uso nun, bawi. Bawi, bayad. Walang kapatawaran. So kung iniisip, akala ng mga disciple, iniisip nila, pag magpatawad ka ng 1, 2, 3, siguro, ito yung gusto ng Panginoon. Mas banal tayo kaysa doon sa hindi nagpapatawad. Akala nila, yun lang ang puso ni Jesus. Eto si Peter, have been walking with Jesus Christ for a long time na. So alam niya, mas ano siya. So sabi niya, maaring hindi lang once, hindi twice, not even 3 times, or not even 4 times, or not even 5 times, siguro 7 times. So nag-predict siya na baka doon sa safe side tayo, doon sa mataas-taas. Baka nasa rin, sobra-sobrahan na natin. So, siguro sasabihin sa akin ni Jesus, tama yan, Pedro. Doon na tayo sa sobra, sa 7 times. Sa 7 times. Pero anong sagot ni Jesus? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. Amen. 70 times 7. Ilan yun? 49. 70 times 7, 490. Pero hindi talaga 490 yun, mga kapatid. Hindi lang 400. Madami na ba yung 490 times na pinatawad mo sa same sin? Madami na. Pero the point is, kung sinabi ni Pedro na, is it 9 times, Lord? Ano kaya sasagot ni Jesus Christ? No. I tell you, it is 90 times 9 times. Maaari na yung sagot ng Panginoon. Because the point is, hindi yung may limit, kundi God's forgiveness is unlimited. Ang pinag-uusapan pa nga dito ay pagpapatawad sa kapatiran. It is forgiveness of man versus man. And yet, sinasabi ni Jesus na ang pagpapatawad mo is supposed to be unlimited. Ay ano ba naman ang tao? Ang tao ay marupok. Di kayang lumimot. Diga, kaya ang pagpapatawad ng tao, sabihin ng Diyos, magpatawad ka unlimited. Imposible naman, Lord, yan. Pero sinabihan ng Panginoon na ang tao ay magpatawad unlimited. If God can say to people na limited, na magpatawad ka ng unlimited, how much more God is? How much more God? Sino bang mas mabait? Ang Diyos. Amen. Sino bang mapagpatawad? Ang Diyos. Sino bang mas mahabagin? Ang Diyos. Therefore, kung sinasabi niya sa tao, magpatawad ka unlimited, naturally, by wise thinking, by common sense, that God also is unlimited in His forgiveness and patience. Amen! Hallelujah! So, yan ang big picture this morning. That is the big picture. There is no limit to God's forgiveness. There is no limit to God's grace. Sabi ng Romans 4:8, Blessed is the one whose sin the Lord will never count against them. Amen. Pinagpalay ka, ito yung mga pinatawad. The Lord will not count their sin against them. So, ibig sabihin, hindi mo talaga kayang punuin ang listahan ng Diyos. Ay, paano mo mapupuno? Ay, kung hindi nga inililista sa iyo. Ay, by common sense, sige nga, mapupuno ba ang listahan mo kung hindi na inililista sa iyo? Ay, ang sabi pa dito, ay baka dumating ang araw magsimula na uling maglista. Ay di mapupuno na ulit. Ay hindi, may nakasulat doon na never. Ay the Lord will never. Hindi dadating ang araw na ako'y maglilista na ulit sa iyo. Amen. Amen. Kayo mga nasa bahay, amen. The Lord will never. Hindi mapupuno ang listahan mo. Kaya ngayon, ang sabi ng iba, alert, 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 alert. Yan ang mga, pag narinig nila ang katuruan ito, nagkakaroon ng alert yung red. Bakit sila nag-alert? Ay di, tinuturuan mo ng mga tao na sagadin ang presensya ng Diyos. Ay total, hindi na naglilista. Total, hindi mo masasagad ang pagpapatawad ng Diyos. Nag-alert yan. Nagre-ready para, ang tinuturo niyan, na tinuturuan niya mga tao na sagadin ang presensya ng Diyos. Yung ba ang aking tinuro, mga kapatid? Hindi naman po. Diyos pa lang ang pinag-uusapan natin dito. Mamaya pa yung sa atin. Hintay-hintayin nyo lang, aabot tayo diyan. Hintay-hintayin nyo lang. So, hindi ka rin, ang sabi din ng Panginoon,
never will come na ang panahon na sisimulan kong lista. Bakit? Hindi ko kasi aalalahanin. Hindi ko na kasi aalalahanin. Kaya hindi dadating ang panahon na ako magsisimula na ulit maglista. Kasi hindi ko aalalahanin. Kung ako magsisimula maglista, ano ang aking ililista? Ay hindi ko nga maalala. Sabi ng Hebrew chapter 8 verse 12, hindi na niya aalalahanin kahit kailanman kanya nang sinadyang kalimutan ang ating mga kasalanan. So, God knows our past, God knows our present, and God knows our future. Therefore, hindi na siya magugulat sa mga nagagawa natin. Hindi na natin kayang gulantangin ng Diyos. Kung si Pastor Rodel na tumanggap sa Panginoon, ako'y nangangako sa iyo, ako'y magpapakabait at magbubuti. Ay, di, tinanggap siya nila, nangangako mabait at mabuti. Ay, mamaya pagkatapos ng preaching, ay daan sa sabungan. Ay, sabong na naman. Ibig ba sabihin, hindi nakita nila yung pagsasabong ni Pastor Rodel mamaya? Masasabong ka mamaya? Wala sabong, sarado. At saka, hindi ko sinasabi. Sinabi ko ba magsabong si Pastor Rodel? Nag-i-illustrate lang ako. Na yung gagawin mong kasalanan, na sana na may hindi, at hindi tayo gagawa ng kasalanan, hindi na kahit kailanman, makabibigla pa sa Diyos. Sabi ko, nagsisisi, at tinanggap ko pa yung si Rodel na yan. Sana hinayaan ko na siya mabulok. Pero hindi, iniligtas ko sa pamamagitan ng aking biyaya at pagmamahal. Sa kabila ng alam ko na siya ay magkakasala pa. Minahal ko siya, ibinigay ang aking buhay, pinatawad siya, dahil ito ang aking nais, ito'y kaloob ko sa Kanya. Amen? Hallelujah. So, His attitude toward us ay hindi na magbabago. Ano man ang gawin natin, His love for us is perfect. Pag sinabing perfect, ano yun? Perfect. Unchanging. It is neither growing nor weaker when we sin. So God's grace is not barely just sufficient to cover our sin. It is abundantly sufficient. Hindi lamang barely, hindi lamang lampas ng 1 point, ito'y sobra-sobra. Bakit sobra-sobra? Because the payment, dahil ang kabayaran para sa ating kasalanan ay much, much more greater than all. Hallelujah! Bakit sobra-sobra ang presensya ng Diyos? Dahil sobra-sobra ang kabayaran na ibinayad at pinangtubos ng Diyos sa atin. Amen. Jesus is greater than sin. Amen? Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, For you know that it was not with perishable things such as silver or gold. Precious ba ang silver? Yes. Precious ba ang gold? Yes. Kung kayo may masasabing hindi na precious ang gold, ibigay niyo sa akin. Tatanggapin ko yan. Because that is precious. But that, yung kanyang it was not true gold or silver. That's already precious. That you were redeemed from the empty way of life handed down to you by your ancestor. Hindi sa pamamagitan ng mahal na mga bagay na ito. Mahal na ito, pero hindi pa rin sa pamamagitan ng mga bagay na ito na ikaw ay niligtas. But with, kapatid, Ephesians 1:18 verse 19. Okay, babasahin ko na lang, mukhang wala. But with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Hindi sa pamamagitan ng precious gold or precious na pila, kundi but the precious. Actually, hindi niya nilagyan ng precious yung silver. Hindi niya nilagyan ng precious yung gold. Pero dito sa talatang ito, ang nilagay niya ng precious is yung blood of Christ. So, ang pinantubo sa iyo is the precious blood of Christ. The blood is precious. Hindi kayang pantayan ng anuman. Yung precious blood of Christ. Sabihin niyo nga, precious. Yung parang kayo talagang merong emotion ng pag-reveal doon sa blood. Precious. My precious. Precious blood of Christ. Yung precious kasi, it came from the Greek word timios. Timios na ang meaning great, great price. Highly revered and honor. Yun ang meaning ng precious. Hindi basta yung precious na magamit natin o kaya si precious. Kundi yung talagang pag nung ginamit nung author ni Peter pala, nung ginamit ni Peter itong salitang precious, ito yung adjective na nagpapakita ng kadakila kamahal-mahalang dugo ni Jesus na wala nang makapapantay pa sa value nito magpakailanman. Yun ang meaning ng precious doon. So balik tayo sa alert kanina, yung mga alert.
So kung so precious pala, at wala na palang mapapantay ang kasalanan, ay tayo na yung magkasala. Ha? Ay magkasala na. Total, kaya-kaya palang bayaran niya, nakabayaran ng precious blood of Christ. So if grace is really unconditional and unlimited as the scriptures teaches, then what's keep me from going into the straight and narrow path? What's to prevent me from just doing and sinning? Sabi nga ni Pablo, shall we go on sinning that grace may increase? Alam din ni Pablo kasi itatanong eh. Alam niya, kasi alam din niya, tama ang tinuturo natin sa tinuturo niya. Ito din ang tinuturo ni Pablo eh. Kaya yung alam niya, isasagot ng mga nakikinig sa kanya. Ibig sabihin, pag ganun ang reaksyon ng nakikinig sa atin, tama, tinuturo natin. Amen. Kasi isasagot eh. Shall we go on sinning that grace may increase? Ito mga kapatid, sasummarize ko na lang. Otherwise, it will become another topic. Another preaching. Don't you know that because He paid for your sin, hindi mo ba alam na dahil binayaran ng Diyos ang kasalanan mo, He removed your sin from you? As far as east is from the west. Hindi mo ba alam na yung sin nature na gustong gumawa ng kasalanan at slave sa kasalanan ay ipinako na sa krus? Amen. Kasama ni Kristo. Therefore, because of that, you were now made righteous. Pinatuwid ka na ng Panginoon. And what do righteous people like to do? Righteous deed. So when He forgave your sin was removed from you. Hindi naman pwedeng pinapatawad kita pero nandiyan pa rin ang kasalanan mo. Pinatawad kita, inalis ko ang kasalanan mo, definitely. Your sin were removed, and therefore, since you are now sinless, you are made holy. And what do holy people do? Sin? No. What do holy people do? They do act of righteousness. They don't like to sin. Kaya hindi natin tinuturo na kapag ang Panginoon ay nagpatawad, magkasala ka. Tinuturo natin dahil pinatawad ka na ng Panginoon, hindi ka na dapat nagkakasala. Amen. Yun ang tinuturo natin. So Romans 6:6-7, ito pong sabi, for we know that our old self, o yung lumang katawan, lumang tayo na nagkakasala, was crucified with Him, so that the body ruled by sin, tayo yung dati, yung nagkakasala, ruled by sin, pinagaharian ng kasalanan, might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. And because anyone who has died has been set free to sin. Ikaw yung kapatid. Yung lumang pagkatamo pinakon sa krus so that now you have been set free from sin. Amen. Amen. Hallelujah. So, anong ine-emphasize dito mga kapatid? Para malaman mo na hindi mo kayang mapuno ang pasensya ng Diyos dahil kay Kristo. Hindi aabot ang kasalanan sa kabayadan ng kasalanan. Tumaas man ang kasalanan, hihigitan ito ng biyaya ng Diyos. Pero kung aalisin mo si Kristo sa equation, kung walang Kristo, ang sinasabi ko pa sa iyo, bago ka pa ipanganak, punong-puno na ang Diyos sa iyo. Kung walang Kristo, wala ka pa nagagawang kasalanan, punong-puno na ang Diyos sa iyo. Sagad na ang pasensya ng Diyos sa iyo kung walang Kristo ka sa puso mo. Kasi pinanganak ka ng may kasalanan. So, pwede ba ito pala. Ang point ko doon, kapatid, hindi mo masasagad ang pasensya ng Diyos o kapunuan ng galit ng Diyos. Hindi dahil wala ka pang kaparusahan, dahil sobra-sobra na, hindi dahil wala ka pang kaparusahan, dahil hindi mo pa naabot yung kasagadan ng Diyos, hindi. Kundi dahil wala ka pang kaparusahan, dahil sobra-sobra ang kabayaran na ibinayad ni Jesus para sa iyong mga kasalanan. So, ang kaparusahan ay hindi dahil sa iyong hindi pa naaabot na kasagadan ng pasensya. Kaya nagkakasala, sabi mo, parang hindi ako napaparusahan ni Lord ngayon. Ako yata'y pinaliligtas ni Lord. Kaya tinatakpan lang kaya ni Lord. Hindi, kapatid. Ang kaparusahan ay dahil hindi ko pa siguro naaabot. Ako'y good boy pa. Dahil hindi ko pa naabot ang kasagadan ng pasensya. Kundi, kapatid, dahil hindi mo talaga maaabot ang kasagadan, ang kalakihan ng kabayadan ng Diyos. So, hindi ito upang abusuhin natin ang kasagadan
o hindi kasagadan ng pasensya ng Diyos. Total, hindi mo naman pala kayang sagadin o ubusin ito. Total, hindi naman pala masasagad o mauubos ang pasensya ng Diyos. Kaya lubos-lubusin na natin. Hindi ko sinasabi yan, mga kapatid. Huwag mong iisipin na kaya hindi mo pa natatanggap ang kaparusahan ay dahil hindi mo pa naaabot ito. Ito'y dahil sa iyo, hindi dahil sa iyo, kundi dahil kay Kristo na nagbayad ng lubos. In short, hindi upang, paulit-ulit ko lang sinasabi, paiba-iba lang ako ng grammar. Hindi upang tumingin tayo sa ating gawa, kundi tumingin tayo sa ginawa ni Jesus para sa atin. Sa lubos-lubos na biyaya. If sin abounds, grace of Jesus much, much more abound. So, andun pa rin yung alert. Andun pa rin yung warning ng iba. How can God konsinti may kasalanan? Yan ang nasunod na tanong. Kinukonsinti ba ng Diyos ang aking kasalanan? Nagkakasalan ako, pinalalampas lang ako. How can God konsinti may kasalanan? Bakit konsinti? Kasi hindi ko alam sa English. Ang wala konsinti. How can God konsinti may kasalanan? How can God just ignore my sin? Mga kapatid, God is not ignoring your sin. Hindi kinonsinti ng Panginoon ang kasalanan mo. In fact, He hates sin. Kaya 2,000 years ago, He punished and condemned sin in the body of Jesus Christ. Amen. From the smallest to the biggest. Hindi niya kinukonsinti, hindi rin niya tinatalikuran, hindi siya nabubulag-bulagan, kundi lahat yan nakikita ng Diyos. Kaya nga lang, lahat yan, ipinako na sa katawan ni Kristo on the cross 2,000 years ago. Amen. Amen. So, si Kristo pa rin ang bida. Amen. So, mas mapanganib kasi po sa mga Kristiyano na isipin na ang Diyos ay may hangganan. Yun ang mapanganib eh. Ang sabi na iba, ituro nyo na ang Diyos ay may hangganan ng galit. Nadideter nyo ang mga tao na magkasala. Only that is more dangerous. Mas mapanganib yun na ituro mo na ang Diyos ay may hangganan. Kesa ang makilala ang Diyos na punong-puno ng biyaya ay hindi mo kaya ubusin. Yun ang dapat maintindihan na tao na ang Diyos ay punong-puno ng biyaya na hindi mo kayang abusin. Illustration. Minsan hindi tayo makapagpuri sa Panginoon. Nasa church tayo, hindi tayo makapagpuri. Bakit? Kasi, mga kapatid? Kasi we feel nagalit ang Diyos sa atin. Kasi nararamdaman namin, baka hindi ako katanggap-tanggap sa umagang ito sa Diyos. Kasi ako may nagawang kasalanan. O maaaring na-attain ko na yung limit ng kanyang pasensya. Naku, baka galit na sa akin ng Diyos ngayong umagang ito. Nung isang linggo, nakalusot ako, pero ngayong umagang ito, hindi pa. Kaya yung maraming tao na hindi makapagpuri, it's because of that thinking. Ang opposite naman ito, ganito. Ang opposite, ay baka puri-puri siya, sayo na sayaw. Hallelujah! Kasi feel niya, na good boy naman siya today. Ay galing ako sa 40-day fasting. I just came out from 40-day fast. So ngayon talaga I feel na close kay Lord. Hallelujah! Talagang saya-saya sa pagpupuri. Yun yung malungkot doon, mga kapatid. Dahil good boy ako. So in both cases, mga kapatid, instead of being sun-conscious or cross-focus, punta-punta mo sa church, instead of being sun-conscious o nakatingin ka sa cross, nakapokus ka sa cross, saan ka nakatingin? Sin-conscious. Sin-conscious or self-focus. Instead of, pag pumunta ka, saan ka nagpupuri? Saan na? Dapat doon ka nakatingin. Anong inisip mo? Yung kasalanan mo. Hindi ka makapagpuri. Hindi sufficient ang name ni Jesus. Why? Because my sin is too great. Hindi ka makapagpuri. You are sin-conscious. Or, ang pagpupuri mo ay because you are self-focused rather than cross-focus. Ang pagpupuri mo, ikaw ay naging katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi dahil ikaw ay good boy. Not because you have lived a holy life today. Not because you came out from 40-day fast. It is because Christ tore out the separation between God and man by His blood and body on the cross for you. Kaya katanggap-tanggap ang pagpupuri mo. So yun ang danger, mga kapatid. It's because you are sin-conscious versus sun-conscious, or you are self-focused versus cross-focused. Amen? Amen. So, number 2.
Point number 2, praise God. Hallelujah. 3 point lang tayo mga kapatid ngayon. Sure tayo ngayon, Mexi tayo. That's the time. Pahinga mo na. Number 2, unlimited grace in God's favor and blessing. Hallelujah! Praise God. Amen. Ano mga natutuwa? Unlimited ang biyaya ng Diyos sa area ng pabor at sa area ng pagpapala. Amen. Yan ang marami natutuwa. Unlimited yan mga kapatid. Hindi lamang spiritual. Ang iba kasi hindi ma-appreciate. Alam mo kapatid, pagka you are blessed spiritually, you are also blessed financially, physically, materially. Amen. Ang iba, spiritual lang naman ang blessing, so ako pupunta sa langit. Hindi kapatid. Your spiritual blessing opens the key for your material, physical, and every blessing. So now, it is not only limited to spiritual blessing, it also flows to you in all areas of your life. Amen. So, meron kasi na ito kasi mga case study na tayo. Sabi nila, I only ask God kasi for what I need, not for what I want. Ay, mga reasoning ng mga ka-gentle people yan eh. I only ask God for what I need. Not for what I want. Ano sasagot ko sa kanya? Huwag ka nang humingi sa Diyos. Kung yun laang. Bakit? Kasi ang Diyos, alam niya kailangan mo. Yung ibon nga, hindi naman humingi sa Diyos. Ay binibigyan ng Diyos na pagkain yung kailangan niya. Yung halaman niya, yung bulaklak nga ng damo ha. Hindi yung bulaklak ng daisy o ng ano pa. Ng damo, yung bulaklak ng damo. Ay binibihisan ng Diyos ng maganda. Hindi naman nagtatanim yun. Hindi naman humingi sa Diyos yun. Ay ngayon, mas mahalaga kaya sa ibon at sa damo. Amen. Ay huwag ka nang humingi. Yan ang sasagot ko sa kanila. Hindi, totally, mga pa-gentle people eh. So, akala nila, isang illustration mga kapatid, yung ask God for just needs. Ang focus mo sarili. Or, ask God for what He can give you. Focus mo kay Lord. So, merong nagpakasal. Sabi doon sa kanya, Ninong, sabi ni Ninong, ano ba gusto mong iregalo ko sa kasal niyo? Ninong, bigyan mo na lang ako ng kung yung kailangan namin kasi bago kami kasal. Kung ano lang kailangan namin. Okay. Pagkatapos ng kasal, sabi na Ninong, nandun na sa inyong apartment yung kailangan niyo. Pagbukas na ngayon ng apartment, nakita niyo, walis tambo, planggana, water dispenser, 3 galon na tubig, order kay Edgar Balila. Aba, ano bang kailangan ninyo? Ay, di ba yan ang kailangan ninyo? Ibig ba sabihin, pagkabagong kasal kayo, meron agad kayong timba? Wala pa. Bibili pa kayong timba. Wala pa kayong tabo. O wala pa kayong planggana. Wala pa kayong plato. Kayo na kailangan ng bagong kasal. Magsisimula di ka? Kaya pag tayo may kasal na nagre-regalo sa atin lagi ay baso at bola. Kasi yun ang kailangan Alam din kasi nang hiningi mo Nakasfocus ka sa pangangailangan mo. Itong isang inaanak. Ang sabi niya, Ninong, kung ano po ang kaya niyong ibigay na alam niyo magpapasaya sa amin. Naman. Alam niyang mayaman ang ninong niya. Pag-uwi na sa bahay, nakita? 54 inches color TV. Hala. Wala bang 54 ba? 55 pala. 55 inches color TV. Pagkatapos, doon sa harap ng TV, meron dong box. Pagbukas, 24 karat Tag-Heuer watch. Oh. Hindi Tag-Heuer. Hindi Tag-Hirap. Bakit mga kapatid? Bakit niya tinanggap yun? Deserving ba siya? Wala. Doon pa sa kwento ko, meron deserving at hindi, wala. It is the way they treat their father. Kung paano ang tingin niya sa nagbibiyaya sa kanila. Kung paano ang tingin niya sa nagpapala sa kanya. Hallelujah! Bigyan mo ng limit ang nagpapala sa iyo. You will receive also limited things. Pero alisin mo ang limit, ayon doon sa kanyang kakayanan, you will receive wonderful, excellent. You will be surprised. Amen! Hallelujah! Amen! So, baka naman sabihin ng iba, ba't ganun unfair ang Diyos? Unfair ba ang Diyos? Mas mabait naman ako sa Kanya, bakit siya lagi ang parang kaganda ng mga natatanggap? Ay, mas na-promote pa.
Ay ako naman ay mas mabait kaysa sa kanya. Lagi mo iniisip ng iyong ang pagpapala ng Diyos base sa iyong nagagawa. Hindi mo alam na ang pagpapala ng Diyos ay hindi reward. Hindi ito bonus. Ito ay gift. Gift sa mga undeserving. Amen. Gift sa mga undeserving. Hindi ito gift sa deserving, kapatid. Kasi ang gift sa deserving, hindi na gift. Reward na yun or bonus. It is gift to the undeserving. And truly, ang tinatanggap natin sa ating Panginoon is talagang truly, we do not deserve everything. We are undeserving. Kagaya ng istorya dun sa parable of the vineyard, parable of the vineyard niya, na yung mga tao nagre-reklamo, yung tinawag iba-ibang oras. Iba-ibang oras sila nagtrabaho, iba-ibang oras na kanila pinagtrabaho, iba-ibang haba na pinagtrabaho nila, pero nung sila pinasweldo, iisa, pantay-pantay, kaya nagre-reklamo sila, unfair naman kayo. Sabi sa kanila ng Panginoon, paano ako magiging unfair? Di ganyan tinanggap mo, higit-higit pa sa sweldo mo sa maghapon. Balikan niyo yung kasaysayan, makikita niyo doon na yung binigay na pinangako ng amo na ibabayad sa kanila, higit pa sa sweldo ng tao maghapon. Kaya, you still, kahit nagtrabaho ka, undeserved ka pa rin dyan. Masama ba na ibigay ko sa iba yung kanilang yung biyaya ko na though they don't deserve, binigay ko pa rin? Ako naman ang nagbibigay, hindi naman kayo. Yun ang sagot ng Panginoon. Kaya, sabi po, sa 1 Corinthians chapter 4, verse 6 to 8, and what do you have? Kaya na, that you did not receive. Oh, yun na yun. Ano ang tinatanggap mo ngayon? Tinatamasa mo na hindi mo tinanggap, na hindi pala, tama. Ano ang tinatamasa mo na hindi binigay lang sa'yo? Oh. Now, if you did indeed receive it, why do you boast? As if you receive it. Sa case pa. Sa case pa ng biro. Sa case pa, nahiya daw siyang lumapit o humingi sa Diyos. Kahiya naman, hingi na lang ako ng hingi. Baka sabihin daw ng Diyos, abusado siya. Kaya tama na lang yung tinatanggap niya, kahit di niya hinihingi, na binibigay sa kanya ng Diyos. Pa-humble effect pa. Na para bang ang tinanggap mo, na tinatanggap mo ngayon yan, ay hindi mo hiningi dahil reward sa'yo? Reward? O you just deserve it? Ayaw mo ng sobra-sobra? Ayaw mo ng what you do not deserve? Ayaw mo ng sobra sa what you do not deserve? As if you receive only what you deserve. Mm-hmm. So, nahihiya. Ito pa. Case number 3. Nahihiya kang humingi kay Lord ng things for your enjoyment. Na dapat yung mga spiritual lang, yung mga kabanal-banalang bagay lamang ang hihingin sa Panginoon. Pero yung mga bagay na makapagpapasaya sa akin, makapagpapasaya sa aming pamilya, hindi ko hihingin kay Lord kasi baka naman sabi masyado akong karnal. Masyado akong makamundo. Sabi ng unang Timoteo, chapter 6, verse 17, mga kapatid, their trust. Sino yung mga tao to? Yung mga tao na nakatingin sa kanilang kayamanan. Yun ang pinagtitiwala nila kayamanan. Sabi ng Panginoon, their trust should be in God. Huwag doon sa kayamanan. Pero sa Diyos ang kanilang pagtitiwala. Hindi sila titiwala dahil sa dami ng kanilang possession. Hindi nagtitiwala sila sa Diyos. Bakit sila sa Diyos magtitiwala? Kasi ang Diyos na yan ang nagbibigay ng lahat ng bagay para sa iyong kagalakan. Amen! Kita niyo mga kapatid, for our enjoyment, purihin ng Panginoon. Hallelujah, thank you Lord, na hindi lamang yung mga basic needs, kundi things for our enjoyment, mga kapatid. Gusto mo kumain ng masarap-sarap, humingi ka kay Lord. Yung iba, yung makakahiya naman, hihingi ka ng pagkain sa Diyos, meron na tayong kinakain tuyo diyan, tama na yan. Hindi. Marami tayong istorya ng kapatiran na nagsubod, Lord, gusto ko naman makatikim ng lechong tuyo. Gusto naman makatikim, Lord, gano'n na, gourmet tuyo. Tuyo con carne. And they were surprised na pinagkakaloob ni Lord, yung mga bagay niyan. My wife is an example of that. Humiyaw kay Lord na maganda, oh. Hindi mga kapatid, try this. Because God is unlimited and God is not just interested in your physical survival.
He is interested in your life that you will live abundantly. Because Jesus is our abundant life. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So, ano ang basihan ng pagbibigay ng Panginoon? Ang pagbibigay ba ng Panginoon ay ang basihan na ikaw? Huwag mong gagawin ang basihan na ikaw kasi malilimitahan mo ang pagbibigay ng Panginoon. Kasi ikaw ay limitado. Ang basihan niyan, ang sukatan niyan, ay ang kakayanan at kagustuhan ng Diyos. Ano ang kakayanan ng Diyos? Unlimited! Anong kagustuhan ng Diyos? Mapabuti ka, unlimited din. Oh, kaya hindi ka bibigyan ng hanggang sa pangangailangan mo lamang. Kundi ang pagbibigay ay nakabatay sa kayamanan na nagbibigay. Amen. Philippians chapter 4, verse 19, ito sinasabi, "And my God shall supply all your needs according to His glorious riches in glory by Christ Jesus Christ." According to what? His riches. Tulad ng ninong mo na mayaman. Humingi ka ng ang kaya mong ibigay na magpapasaya sa akin, nakagalakan mo din, ibigay mo na. Because it's according to your riches. Hallelujah. So, God's grace is based not on our merit. Ang biyaya ng Diyos ay hindi nakabase ayon sa ating merito. Not just, or not even just our needs. O pagbibigay at pagpapala ng Diyos, hindi lang nakabase sa pangangailangan mo. It is based on God's riches and abundance. Sabihin nyo nga, ang pagpapala ng Diyos. Sabihin nyo mga kapatid, laksan nyo, kayong tatlo. Ang pagpapala ng Diyos ay nakabase sa kanyang kayamanan. Hallelujah! Sa 1 Timothy chapter 1 verse 14, makikita natin dito, "The grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith." Ito na, patunay, mga kapatid, na ang pananampalataya ay bigay. Yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, gising mo na. Ito po yung patunay. Ito po, literal. Biblically, makikita nyo napakalinaw na ang faith o pananampalataya ay bigay ng Diyos. 1 Timothy chapter 1 verse 14. Salamat po, Pastor. O yan, nag-alcohol ka na. Salamat po sa biyaya. Ito po. "The grace of our Lord was poured out on me abundantly." Ano ang binusa kanya? Yung pagpapala, sobra-sobra. Along with faith. Wala pa tayo nakasulat dyan? Wala pala. 1 Timothy chapter 1 verse 14. Wala, sis? Ayan. "The grace of our Lord was poured out on me abundantly along with faith." So ano daw binigay sa kanya yung pagpapala? Ano ang kasama ng pagpapala? Pananampalataya. And love at pag-ibig ng Diyos that are in Christ Jesus. Hallelujah. Huwag niyo kakalimutan mga kapatid. 1 Timothy chapter 1 verse 14. That God poured out to you faith also. God gave you faith also. Ha? So, kinuha ko na lang yung tatlo na nagpapakita na talagang sa Panginoon lahat nakabase ang mga pagpapalang ito. Ephesians chapter 1 verse 7, "According to His riches and grace." Sulat nyo na lang. Ephesians 1:7. Ephesians 3:16, "According to the riches of His glory." Ephesians 4:7, "According to the measure of Christ." Okay? Alam mo ba ang limit ng tatlong to, kapatid? Alam nyo? Unlimited. Masusukat mo ba yung riches of His grace? Masusukat ba yung riches of His glory? Masusukat mo ba yung gift of Christ? Measure of the gift of Christ? Walang sukatan yung kapatid. So therefore, no limit. It all depends on God. Ang Diyos ang nagbibigay, hindi ikaw. Tatanggap ka lang. Hallelujah. Praise God. Hanggang saan ang kaya ibigay ni Lord? Hanggang saan? Tanong, hanggang saan? Hanggang sa kaya mong panampalatayanan. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya, in short, increase not your labor, increase your faith. Hallelujah. Amen. Ay, ang faith nga ibigay din. So, pwedeng umikrease ang faith mo.
Kasi unlimited din ang gift of faith. Pwede, Lord, dagdagan mo pang faith ko. Yun ako pwede. No? Amen. So, Matthew 7:14, verse 44 to 45. Ito, Matthew 14, verse 44 to 45. Ito yung parable. Parable of the treasure and the field. Parable of the treasure in the field and pearl. No? Parable ng, yun na nga, kayamanan sa treasure, sa field, saka ng pearl of great price. So, basahin natin to. The kingdom of heaven is like treasure is hidden in the field. When a man found it, he hid it again. And then, in his great joy, sold all he had and bought a field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for a fine pearls. When he found one of a great value, he went away and sold everything he had and bought it. Parang ganito. Nung ang tao yung naghahanap ng treasure in the field, nakita niya, tinakpan niya uli. Bumalik sa kanyang mga ari-ari na binenta. At nung nabenta na niya, yung lahat ng pag-aari niya, lahat, binili niya yung lupa. Yung isa naman, ganun din yung isa, nakakita ng treasure, umuwi, ng perlas na pinakamaganda, umuwi, binenta yung kanyang ari-arian, pagkatapos binili yung pearl. Noong tayo yung nasa mixture pa, noong ako'y dati, hindi ko pa naintindihan ng biyaya ng Diyos. Ganito ang interpretation ko dito. Kasi ito po yung parable na hindi in-explain ni Jesus. Marami kasing parable na si Jesus ang nag-explain. Pero itong parable na to hindi in-explain ni Jesus. Dito nung ako'y hindi ko pa nakikilala ang biyaya ng Diyos. Ito, ganito ang interpretation ko dito. Yung treasure na yun ang Panginoon. Yun ang hari ng Diyos. Kaya nung nakita na natin si Kristo, isinurrender na natin ang lahat nating kayamanan sapagkat mas mahalaga pala ang kayamanan na nasa kaharian ng Diyos. Sabi natin noon, Amen! Amen! Sabi tayo noon, tutusin mo, may point. Di ba? May point. May point. Akala natin, tayo yun. Pero tunay, mga kapatid, nung nakilala na natin ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, hindi tayo yun. Ang Panginoon, nung nakita niya tayo, ibinigay niya, isinauli niya, isinorender niya ang lahat niya, ang pagiging Diyos niya, ang kanyang posisyon sa langit, bumaba siya. Isinorender lahat yun upang bilhin tayo. Tayo yung tinubos ng Diyos. Hallelujah! Makikita niyo pa dyan sa kasaysayan niya. And when he looking for the fine pearl, when he found one, he went away and sold everything he had and bought it. Hindi pa tapos yan eh. And in great joy, he has great joy. Pagkatapos nung nabili niya, yung treasure na yun, sabi niya, he went away with joy. Ganun ang Panginoon, nung tayo, pinubos niya, nung binigay niya ang kanyang lahat. Ibinigay niya, upang mabili tayo, ibinigay ang lahat niya, ibinigay ang pinakamataas sa kanya, binili tayo sa pamamagitan nito, he found great joy. Masaya ang Diyos. Nalulugod ang Panginoon nang tinubos tayo. Hallelujah. Ang verse pong ito ay pagpapakita ng biyaya ng Diyos na ang Diyos ay nagbibigay ng lahat na kaya niyang ibigay. Ang sabi ng Romans 8:32, if God has given, if God did not withhold His own precious child, what more He will not give to us. Amen. Kung hindi pinagdamot ng Diyos ang kanyang pinakamahalagang anak, ibig sabihin talagang, yan ang pambayad ko, yung anak ko, ibinayad ko. Binayad ko para sa iyo. Ano pa kaya hindi ko kayang ibigay sa iyo? Yan ang meaning ng parable na yan. The kingdom of God is God giving, surrendering His precious possession, Jesus Christ, His Son, to bought us para bilhin tayo, upang i-redeem tayo, upang i-ransom tayo mula sa kamay ni Satanas. At pagkatapos, He went away in great joy. Amen. Nalulugod ang Diyos na ikaw ay niligtas, kapatid. Nalulugod ang Diyos na ikaw ay binili, kapatid. Sapagkat ngayon, ikaw ay muling pag-aari na ng Diyos. Hallelujah! Pag-aari ka ng Diyos. Puri ng Panginoon. Hindi ikaw ang may-ari sa Diyos, ikaw ang pag-aari ng Diyos. Sapagkat ikaw ang binili ng Diyos. Hindi mo sinurrender ang lahat, ang Diyos ang nag-surrender para sa iyo upang mabili ka. Hallelujah. Puri ng Panginoon. So, mga kapatid, hindi ikaw ang nag-give up ng lahat para sa Diyos. Si Jesus ang nagbigay ng lahat-lahat. Nagbayad ng napakamahal para muling mabili ka, mabawi, at ngayon ikaw at ako ay sa Kanya na. Pag-aari ka na ng Diyos at nagagalak ang Diyos. Kaya mahal ka ng Diyos. Kaya ka makasisiguradong mahal ka ng Diyos.
Paano ka nakasisiguradong mahal ka ng Diyos? Ay, mahal ang pagkakabayad sa iyo. Mahal ang pagkakabili sa iyo. Pag binili mo ng mahal, mamahalin mo yun. Amen. Hallelujah. Sandali lang, kapatid. Time out. So, sabi nga na Romans 8:32, because He has given us Jesus, He also gave us freely all things, no limit, only. Only. Only text, only rice, only. Pag may kulang pa, all na ba yun? Sabi doon mga kapatid, because He has given Jesus, He also gave us freely all things. Pag may kulang ka pa, all na ba yun? Hindi pa. Pag may pangangailangan ka pa, all na ba yun? Hindi pa. All things, pag sinabing all, wala ka na pangangailangan. All things binigay na sa'yo. So, it is God's will. Ito yung point number 1. Doon sa third point, that God's unlimited grace on our favor, in His favor and blessing. Ito ang sub-point. May sub-point pa. It is God's will and God's pleasure that you depend on Him for everything. Gusto niya at nakapagpapasaya sa Kanya na ikaw ay umasa sa Kanya sa lahat ng bagay. Hindi nakakabigat sa Diyos. Kahit kailanman, hindi ka pabigat sa Diyos. Kahit kailanman, hindi ka pasan ng Diyos. Sa katunayan, natutuwa siya at nagagalak na ikaw ay nakakapit sa Kanya. Ikaw ay lagi nang nasa laylayan ng iyong ama, natutuwa siya at nalulugod. Na ikaw ay lagi nang bubulong-bulong, Ama, Father, ba? Kunting lambing naman dyan. It is because it's will and God's pleasure that you depend on Him for everything. Sabi kasi yan sa Lucas chapter 12, verse 32, do not afraid and be anxious, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. So God is not burdened if you depend on Him. It gives Him pleasure. Number 2, sub-point number 2. It is God's desire to exceed your expectation. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon yun. Self-explanatory na yan. Gusto niya, kapatid, na higitan mo. Ay, gusto ng Panginoon, kapatid, na higitan niya ang expectation mo. Hihigitan niya expectation mo. Sabi kasi sa Ephesians chapter 3, verse 20, now, all glory to God, who is able, through His mighty power at work within us, to accomplish infinitely. Infinitely, kapatid. Infinite. Yun o, ganun o, ching, walang tapos. Infinite. More than what we might ask or think. Kapatid, hindi mo kayang isipin ang hangganan ng biyaya. Pag naisip mo na, mali yun. Kasi, hindi mo nga maisip Kayo nga, just close your eyes. Kayo din mga nasa place, close your eyes. Mag-isip kayo ng hangganan ng biyaya ng Diyos para sa inyo. Dali, konti lang. Isipin nyo. Yun ang hangganan, ha? Kita nyo na. May hangganan ng biyaya. Kunyari, may naisip yung bahay na hangganan. Naisip nyo na? Ito, sagot ng Panginoon sa inyo. Mali! Lampas pa dyan. Hallelujah! Amen. Hindi nyo kayang higitan Bakit? Hindi mo kayang isipin Pag naisip mo na, mali na yun Naisip mo na hindi mo nga kayang isipin. Sabihin, lampas pa doon. Hallelujah! Hindi mo kayang higitan. Ang tanong ngayon, ano ang kaya mong isipin? Para higitan ng Panginoon. Yes. Number 3 point. Point number 3. Sub-point. The new covenant is the covenant of unlimited grace. Hallelujah! Kung yung old covenant may grace na ang Panginoon, nasa new covenant na tayo, it is the covenant of unlimited grace. Hindi lamang covenant of grace, covenant of unlimited grace. Dati pang nagsalita, it's covenant of grace, yes. But what kind of grace? Unlimited grace. Covenant of unlimited grace. And because we are under the new covenant of grace, ang kasunduan kasi is between the Father and the Son. The kasunduan is kasunduan ng Ama sa Anak. Ano yung kasunduan ito?
na ikaw ay pagpalain. Yung nagkasundo mag-ama, ang kasundo nila, ikaw ay biyayaan. Yun ang kasundo nila, ikaw ay pagpalain. Wala namang kasundo na, sige ama, magkasundo tayo na pagtatrabahuhin natin si Rodel. Hindi! Nagkasundo na tayo, Father, tatanggap na lang si Rodel. Yun ang kasunduan eh. So ang kasunduan is with the Father and the Son na ikaw ay pagpalain. Amen? This is the time to depend on nothing but on the grace of God. Nasa panahon tayo ng COVID-19. COVID-19. Merong tayong, pagka meron kang antidote, normally, ang formula ng antidote, binabaliktad lang yung, kung ano man yung ina-antidotan. COVID-19. Babaliktad rin natin ng 19. Kagawin natin 91. Psalm 91. Oh, Psalm 91. Yan ang panlaban natin sa COVID. Psalm 91. Okay, buksan natin ang Psalm 91 mga kapatid. Itong Psalm ay nasa Old Testament. Anong Old Testament? Under the Old Covenant. So ito ay merong kondisyon. Tingnan natin kung natin i-apply ngayon sa under the Covenant of Grace. Unlimited blessing. Unlimited grace. Sabi dito sa unang verse, whoever, siya may kondisyon whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of Almighty. Aba, yung ikaw yung nasa ilalim ka ng anino ng Panginoon, you are safe there. Ibig sabihin doon, safe ka, nasa shadow ka ng Panginoon. Pero ang kondisyon, whoever dwells in the shelter of the Most High, kung ikay papasok ka dun sa tahanan ng pinakamataas. Alam nyo, yan ang kondisyon sa old. Pero ano ang sinasabi ngayon sa New Covenant na tayo kung saan naroon? That Christ Himself dwells in us. Hindi lang tayo ang nagde-dwell doon sa shelter of the Most High. The Most High dwells in us. Hallelujah! Galatians 2:20 yan. Ano pa sabi na? And you are seated in the heavenly. You are not just dwelling in the shelter of the Most High. You are seated in the heavenly with the Most High. Hallelujah! Therefore, definitely, ultimately, without doubt, that you are under the shadow of the Most High. Amen. Nasa pag-iingat ka, nasa anino ka ng Panginoon, ng pagpapala, ng kapangyarihan. Sabi dito sa verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and fortress, my God in whom I trust. Sasabihin ko na siya ay aking Panginoon, na siya ay aking fortress na pwede kong silungan at pagtiwalaan. Anong sabi sa New Covenant? Galatians chapter 4 verse 6 ito. Yung sabi ng sa Old Covenant, I will say of the Lord. Pero anong sabi sa New Covenant? Because you are sons, God sent forth the Spirit of His Son into our hearts crying, Abba, Father. Amen. Hindi lamang Lord. He is our Father. We are God's son and daughter. Verse 3, surely, so therefore, have we met all the condition? Jesus met the condition for us? Yes, amen. Diba? We are not only in the shelter of the Most High. Christ Himself dwells in us and we dwell in Him. Diba? So, met ang condition through Christ. Therefore, pwede nating kunin nga ito, pangako ito sa Old Covenant para sa atin ito. Surely, He will save you from the fowler's snare. Sa patibong ng kaaway, from the deadly pestilence. Ayan mga kapatid, He will save us from the deadly pestilence. Ano ba yung deadly pestilence? Sa Tagalog, peste. Ano ba yan? Bakit ba nagkakaroon ng peste? Virus. Oh, bacteria. He will save us from the deadly virus and bacteria. Amen. 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 Oh. He will cover you with His feather, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Pag sinabi His faithfulness, hindi naaapektuhan ng kahit ano. Sinabi na niya. At sinabi na niya mga kapatid, ano man nakikita natin, hindi dapat maapektuhan. Etc. Pagdating natin dun sa verse 6, nor the pestilence that stalk in the darkness, nor the plague, that destroy at midday. 1,000 may fall at your side. Mga kapatid, 1,000 na ba ang namamatay sa tabi mo? Wala pa naman. Doon sa malayo-layo. 1,000 may fall at your side. Wala pa naman 1,000 may fall at your side. 10,000 at your right hand. 10,000 na ba ang namamatay sa kanan mo? Wala namang hindi.
Ay, ito nga ay namatay ng 1,000 sa side. 10,000 na nga sa right side. Eh, sabi pa sa kanya ng Panginoon, but it will not come near you pa. Amen? Ay, libo-libo na nga namamatay. Ang pangako ng Panginoon, it will not come near you. Ay, sa atin naman ay wala pa. Ay, bakit tayo takot na takot? Lalo namang ang pangako ng Diyos that it will never come near you. Hallelujah. Amen. So, talon tayo. No harm, sa verse 10, no harm will overtake you, no disaster will come near your tent. And because, sa verse 14, because He loves me, says the Lord. Ito ha, kondisyon. Dahil mahal niya ako, sabi ni Lord, dahil mahal niya ako, I will rescue Him. Naku, may question na naman tayo dyan, kasi may question ang pagmamahal natin sa Diyos, ganun ba? I will protect Him, for He acknowledge my name. Pero ang nakasunod po sa inyong covenant, mga kapatid, 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. He loved us. Naniniwala tayo? The more you confess that God loves you, the more you believe na mahal ka ng Diyos, the more you will love Him back. Amen? Sa Diyos pa rin ang papuri. The more you know that God loves you, the more you understand na ikaw ay mahal ng Diyos, lalo mo pa rin mamamahal ng Diyos. Mamamahal mo lang ang Diyos kung alam mong mahal ka ng Diyos. And I know if you listen to the preaching and to the message, nabuksan ang puso nyo sa pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, you now love God. Amen. Amen. Ang sabi pa nga dito hindi yun This, sabi doon anong verse? Sa John 4, verse 10, ito sabi. Then in 1 John 4, verse 10, this is real love. Ito ang tunay. Not that we love God. Hindi ikayan. Hindi yan ang sukatan. Hindi yung pag-ibig mo ang sukatan. Not that we love God, but He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sin. So mga kapatid, kaya yan sinabi ni Lord doon sa Psalm verse 14, na isa-save niya yung mga nagmamahal sa Kanya, ang base yan yung pag-ibig. Pero mga kapatid, sabi ng Panginoon, hindi ikaya klaseng pag-ibig na yan. Ang pagbabasehan ko ay yung pag-ibig ko sa iyo. And what is the love of God? Greater than your love for God. Ang pag-ibig ng Diyos, nothing can separate you from the love of God. Amen. So nothing can separate you from the protection of God. Nothing can separate you from the promise of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya nga, yung New Covenant, so maganda na itong pangako ito sa Old Covenant, lalo na sa atin, nasa New Covenant. Because this covenant is based on a better promise, based on a better high priest, better sacrifice, better condition. Anong condition? Unconditional in Christ. Kapag ka na kay Kristo ka, unconditional favor, blessing, and grace. Amen? So, matatapos tayo mga kapatid. So, the covenant is a covenant of unlimited grace. Because all the promises of God are now yes to us in Christ. 2 Corinthians 1:20, kung nakikristo ka, all. Pwede mo ito claim. All na Oh. So we can expect more because He already said, yes. Ano pang point? This covenant is unlimited grace. Why? Because we are also children of God. Amen? Kaya nga, mga dear friends, ang children may different privilege. Greater privilege ang children. Kung ang Diyos ay mapagmahal sa lahat, kung ang Diyos ay nagmamahal sa lahat, lalo na sa kanyang anak. Amen? So we have power, we have authority, we have a Father who is also God. If God is good to all, how God could be good to His children, His son and daughter? Amen? So wag mo nang limusin ang binibigay sa iyo, bunga ng pag-ibig ng Diyos na iyong Ama na ibinigay sa iyo bilang biyaya sa pamamagitan ni Jesus, angkin mo na lang. Anak ka na, nangangako pa. Anak ka na ng Diyos, nangangako pa ang Diyos sa iyo. Ano pa ako ng Diyos? Oo na. Sabi ng Diyos, oo na. Yes na. Amen. So, ito yung point number 3. Point number 3. So ano yun? Unlimited grace in His providence, in His forgiveness and patience.
unlimited grace in His favor and blessing. Point number 3, God's grace is not limited, but we limit what we receive by our capacity to believe. Unlimited, pero we limit what we receive because of our capacity to believe. So, ask, sabi dito sa mga talatang ito, ask, believe, believe that you receive it, and it shall be yours. If you don't believe, you will not receive. Ganun na naman kasimple. Therefore, believe that nothing is impossible in the grace of God. I believe that nothing is impossible with God. Sabi din, it shall be done according to your faith. So yung woman na may issue of blood 18 years, kaya yung pananampalataya, gano'n na lamang, yung babaeng dinudugo for 18 years, kaya yung pananampalataya, sabi ni Jesus Christ, great ang faith mo, kaya gano'n na lamang ang faith niya, mga kapatid. Kasi wala nagsabi sa kanya na hindi pwede yan. Wala nagsabi sa kanya na mali ang sistema mo. Hindi nagsabi sa kanya na walang mangyayari sa paghawak mo. Walang nagsabi sa kanya na ganito lamang ikaw pakikinggan ng Diyos. Walang nagsabi sa kanya ng bawal. Siya, yung pananampalataya niya, hindi naharangan. Kaya tinanggap niya yung kagalingan niya at sabi ng Panginoon, woman, your faith has made you well. Amen. Kaya mga kapatid, etong sabi kasi ng iba hindi naman pwedeng puro biyaya na lang. Naniniwala ka sa biyaya, tinuturo natin ang unlimited grace. Tinuturo natin ang simula ang biyaya hanggang sa wakas, tatapusin ang biyaya. May sasabihin, hindi naman pwedeng puro biyaya lang. Sa inyo, hindi pwedeng biyaya lang, pero sa akin, pwede. Yun ang faith ko Hindi naman puro asa na lang sa Diyos. Sa inyo. Sa akin, pwede. Yun ang pananampalataya ko Ay, walang limit ang Panginoon So, that is the problem. Not all have the same faith and belief. Ang mapagkat pa nga sa iba, some have unbelief. Remember, it shall be done to you according to your faith. Kaya nga, hanggang ganun ka lang. Hanggang ganun lang yung kaya mong asahan sa Panginoon. Nililimitahan mo pa, hindi hanggang ganun ka lang. But nothing is impossible for those who believe. Biblical yun. Walang imposible sa kanyang nananampalataya at naniniwala. Therefore, ulitin ko ulit, increase not your labor, but increase your faith. John 6:28-29. Then they asked him, what must we do to do the works God requires? Ang sagot ni Jesus, the word of God is this, to believe in the one He has sent. So ano ang kaya mong paniwalaan? The reason why maliit at limitado lang ang kaya mong paniwalaan ay dahil ito, magkaroon tayo ng self-analysis minsan, mga kapatid. Una, lack of knowledge. Hindi natin lubos na nauunawaan. Hindi natin naririnig. Hindi tayo nakakapakinig ng mensahe. Hindi natin naiintindihan ang biyaya ng Panginoon. Lack of knowledge. Pangalawa, wrong knowledge. Mali ang tinanggap natin. May nagtuturo, mali. Hindi ka pwedeng ganyan, hindi ka pwedeng ganyan. Nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Mali ang mga tinuturo. Yes, ganito. Hindi ko sinasabing hindi na tayo mag-iingat. Kaya nga tayo sumusunod sa 3 meters na 3 feet na separation at ngayon wala kayo dito. Hindi ko sinasabi, huwag na kayo mag-ingat. Sige, kayo mamasyal at kayo ay break nyo ang mga rules. Hindi. Ang sinasabi ko, ano man ang magagawa mo, ang tinatanggap mo ngayong protection at pangangalaga ay biyaya ng Diyos. Yun ang point doon. Ang Diyos pa rin ang nagpapala sa'yo, kaya wala kang virus. At yun ang kasahan mo. So, paano ba may wrong knowledge? Bakit ba mga may wrong knowledge? Bakit ba may maling katuruan? Dahil nakinig kayo sa false teacher. Dati, nagturo tayo ng mali. False doctrine ang naituro. Pangalawa, nakinig kayo sa wrong teacher. Hindi naman siya teacher. Tulad ng yung mga wrong teacher. Yung principle ng mundo, wrong teacher yan. Yung experiences mo sa buhay, wrong teacher yan. Yung mga nakikita mo sa buhay ng iba, wrong teacher yan. Ay, ibig yung sila na may born again, pero nakita ko, naghihirapan din sila siguro dahil etc. Nagawa ka agad ng doktrina, nagawa ka agad ng kondisyon na hindi naman lahat ay pinagpapala ng Diyos yun agad.
na kailangan mo pa rin talagang magsikap at magtrabaho at makipag-compete at you compete in the rat race para ikaw mapagpala. Kasi kung hindi mo pipiliting pagpalain ang sarili mo, hindi ka rin pagpapalain ng Diyos. Sino mga katuruan? Ang nagturo niya, mundo. Experience mo sa buhay. So, una, false teacher. Pangalawa, wrong teacher. O, mag-quiz muna tayo, mga kapatid. Mag-quiz tayo, parang Emmy. Mag-quiz. Mag-quiz muna tayo. Ito ang tanong, una tanong. Paano walang sasagutin nyo? Actually, hindi ako nagjo-joke, mga kapatid. Mag-quiz tayo. Ayun, nasa bahay, kumuha kayo ng ballpen. Kumuha kayo ng papel. Hindi ako nagjo-joke. Mag-quiz tayo. Unang tanong. Oh, ano-ano ang mga alam mo dati upang hindi ka maniwala? Halimbawa, kasabihan, karanasan, nakikita sa iba, bakit ka nagkakasakit? Bakit sila ay nagkasakit? Bakit ikaw nagkasakit? Siya ay gayon. Alam mo kapatid, pag sinabi mo, bakit kaya siya ay gayon? Siguro maaari din mangyari sa akin yun. Hindi kapatid, pag sinabi mong siya, hindi na ikaw yun. Pag sinabi mong siya, hindi ikaw. Siya yun. Pero iba ikaw. Tama ba mga kapatid? Iba siya at iba ikaw. So hindi pwede sabihin, mangyayari sa iyo dahil siya, nangyayari sa kanya, sa'yo din, i-apply mo din. Mundo yun. So yun ang mga quiz nyo, isusulat nyo yun. Susulat nyo, ano ang mga bagay na naghaharang sa iyo upang maniwala sa unlimited blessing of God. Susulat mo yun. Ngayon, question number 2. Sa example mo na, balik tayo dun sa maling sabi ng mundo. Matanda ka na. Mahina na ang brain mo. Matanda ka na, hindi mo na kaya. Normally, hindi ka. Pag matanda ka na, mahina na ang pangunawa, mahina na ang brain mo. Pag matanda ka na, madali ka na makakasakit. Pag matanda ka na, kailangan mo na ng mga medicine na pang-maintenance sa matatanda. Kasi, sila kasi ganun. Pero ikaw kapatid, hindi ikaw yun. Yun ang sinasabi ko. Sila yun, hindi ikaw. Kasi nga, meron ding mga Bible verse na nagturo sa iyo ng mali. Pati Bible verse. Hindi lamang yung mundo, kapatid. Hindi lamang yung karanasan ng iba. Pati mga Bible verse na mali ang application mo, nagtuturo sa iyo ng mali. Hindi mo naintindihan ang konteksto. Ginamit mo para sa iyo mali. Alam natin, tayo nakikibasa lamang ng sulat para sa iba. Halimbawa, my grace for you is sufficient. Kaya wag ka nang humingi ng kagalingan. Kasi sabi nga ng Panginoon kay Pablo, wag mo nang hilingin na gumaling sapagkat sapat na ang biyaya ko para sa iyo. Even yung verse na yun is binaliktad, mali. Saka natin pag-uusapan yan. Pero hindi lang ibig sabihin ng verse na yun. Ang ibig sabihin ng verse na yun, yung biyaya ng Panginoon ay lubos-lubos at higit-higit. Number 2, ano-ano alam mo para maniwala naman? Yan. So kanina, ano yung mga bagay na naghihinder sa iyo upang hindi maniwala? Number 2, ano-ano mga alam mo upang maniwala? Mga turong katotohanan tungkol sa biyaya. Biyaya pala ay unlimited. Kaya dapat lumago sa biyaya kung ang biyaya unlimited at ang mga turo ang nagpapakita sa iyo ng biyaya. Ano ngayon ang next step? Ano ang utos ng Panginoon? Lumago ka sa pagkakilala kay Kristo at sa kanyang biyaya. Amen. Kaya dapat lumago ka. So, ignorance hinder the flow of grace into our life. Mga kapatid, going to church will not make you God love you more. Ako punta sa church, hindi upang lalo ka mahalin ng Diyos. But, it will make you love Him more. Mas mamahalin mo siya. Bakit? Because you know God more. And it will grow you more in the knowledge and grace of God. It will increase your faith because the more you hear, the more you develop or receive faith. Kaya mas lalo mong minamahal ang Diyos kapag nakikinig ka at umaattend ka sa church. Kaming nag-e-exam sa Emmy, kaming umaattend ng Emmy, hindi kami umattend ng Emmy upang mas lumago ang pagmamahal sa amin ng Diyos. Kami umaattend ng Emmy upang makilala namin lalo ang Diyos at lalo naming mahalin ang Diyos. At hindi kami nagki-quiz sa Emmy para makapasa. Kasi may quiz doon. Kami ay nagki-quiz upang matuto. Amen. Malaki pagkakaiba nung nagki-quiz ka para makapasa o nagki-quiz ka upang matuto. Amen. So, what do you know about Jesus right now? Jesus Christ is doing for you right now. Ano alam natin? Ito mga kapatid,
Hebrew chapter 7, last verse. Hallelujah! Last verse. Kayo nakaupo lang dyan, nanunood. Alam ko nag-hallelujah. Last verse. Hebrew chapter 7, verse 24 to 25. Because, bakit naman tayo, ba't nyo kayo inipan ang pagpipreach? Kung ang tinuturo naman ay nagpapalakas. Diga? Tinuturo naman, nagbibigay sa iyo ng kagalakan. Nagbibigay sa iyo ng mga pangako ng Diyos, natututo ka sa pagmamalas. Ba't mo kayo iinipan? Sila lang yun. Kayo, hindi kayo naiinip. Yes. Ano ko yan? Amen? Oh, yan, nagising na yung iba. Joke lang. Walang natutulog. Alam ko na, tayo may nabibless mga kapatid. Amen? O, nabibless tayo. Sabi ng Hebrew chapter 7, verse 24 to 25, ito, ganda nito. Because Jesus lives forever. Hanggang kailan daw mabubuhay si Jesus? Forever! He has a permanent priesthood. Anong klaseng priesthood? Permanente! Therefore, He is able to save completely, forever, those who come to God through Him, because He always lives to intercede for them. Nananatiling magpakailanman ang Panginoon, nag-i-intercede para sa iyo. Bago ka pa manalangin, alam na ng Panginoon pangailangan mo, He already asked the Father to give it to you. Amen. So therefore, ano ang duty ng priest? To intercede for the people. Jesus, our high priest, He is already in heaven interceding for you not to lose your salvation. Jesus would not stop praying for you. For you not to lose your salvation, it will mean that Jesus' prayer was not answered. How can God not answer Jesus' prayer for you? Siyempre, titigin ng Ama ang panalangin ni Jesus. In conclusion, Amen? Yan ang biyaya. Yan ang biyaya. God saves us by His grace. He fills us with His Spirit by His grace. He answers our prayer by His grace. He works in our lives by His grace. He uses us by His grace. He gives us spiritual gifts by His grace. He helps us through the trials by His grace. He gives us strength and overcome our weaknesses by His grace. He helps us overcome sin by His grace. He saves us completely and keeps us safe by His grace. He provides all that we need, all things, and much, much more by His grace. It is given based on God's riches and grace and abundance. So expect more, receive more. That is the good news. God's grace is unlimited. Hallelujah! Lord, pinupuri ka namin. Kami pinagpapasalamat, Lord God.